Kapatid, nagpapatuloy ang paglakad ng balita ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang mahalagang pangyayari ukol dito nitong March 12. Kaninang umaga lumapag sa Dubai ang chartered flight na sinakyan ni dating Pangulong Duterte. Ilang oras lang ang lumipas, muling lumipad ang eroplano patungong The Hague sa The Netherlands. Kinumpirma ng ICC Public Affairs Unit ang arrest warrant laban kay Duterte kaugnay ng kasong crime against humanity. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Davao City Mayor Baste Duterte at bunsong anak ni Duterte na si Veronica o Kitty sa tulong ni Attorney Salvador Panelo. Naghain din ng petisyon sina Duterte at Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ni Attorney Israelito Torion upang hilingin sa hudikatura ang pagpapabalik ni Duterte sa bansa. Kinahaponan naman, bigong makakuha agad ang kampo ni dating Pangulong Duterte ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema laban sa kanyang pagkakaaresto. Nagdaos ng press conference sa mga pamilya ng mga biktima ng drug war at iginiit na matagal na nilang hinintay ang hustisya. Bumiyahe na si Vice President Sara Duterte patungo sa The Netherlands kaninang umaga, habang naaprubahan naman ang travel clearance ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte para sa isang personal trip sa The Netherlands at Japan mula March 12 hanggang April 25. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang pag-aresto kay Duterte. Itinanggi rin niya ang mga akusasyong ito ay isang political persecution at may kaugnayan sa 2028 elections. Nagtaas ng alert level ang Philippine National Police kasunod ng matinding reaksyon mula sa ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Sunod-sunod naman ang post at story ng bunsong anak ni Duterte na si Kitty kaugnay ng mga nangyayari sa kanyang ama. Kabilang dito ang isang larawan na nagpapakita umano ng harassment na kanyang naranasan. Itinanggi ng palasyo ang akusasyon na hindi nabigyan ng tamang medikal na atensyon si Duterte. Sinagot din nila ang panawagan ng ilang taga-suporta ni Duterte na maglunsad ng people power. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip. Para maging updated sa mga balita kaugnay dito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.